Paano kaya pinatay ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio? Hindi katulad kung paano pinatay si Dr. Jose Rizal, no? Nandun siya sa public na space at mayroong announcement at mayroong media coverage, no? Pero yung magkapatid ay ang kanilang mga kwento ay nakabatay lang doon sa mga salaysay na na-involve or direktang sangkot doon sa mga pangyayaring yon. So ang isa doon ay yung lumabas noong December 8, 1928 sa Philippine Free Press. Ito ay yung kwento ni Lazaro Macapagal. At noong 1950s at 1960s naman ay lumabas din ang panibagong narrative mula doon sa kwento ni Guillermo Masangkay tungkol dyan sa pagkakapatay sa magkapatid na Bonifacio. Sa official na letter, ayon dito sa Bones of Contention ni Ambet Ocampo, no? Siyempre, sikat naman ito na historian, ano? Ayon doon sa dokumento na lumabas sa Philippines Free Press ay binigyan ng order ni General Mariano Noriel si Lazaro Macapagal at dalhin doon sa kabundukan ng Tala, doon sa Cavite, ang magkapatid na Bonifacio at nagbigay sa kanya ng sulat at ang sulat na yon ay selyado. Ang order kay Macapagal ay hindi niya bubuksan ang sulat na yon hanggat hindi sila nakakarating doon sa eksaktong lugar doon sa kabundukan ng Tala. Pag naratingan nila yung lugar kung saan doon sila pinapupunta ni General Noriel ay bubuksan ang sulat at babasahin ito ng malakas sa harapan ng magkapatid na Bonifacio. At doon sa unang account na lumabas noong December 1, 1928 sa Philippines Free Press ay hindi pa nga sila nakakarating doon sa kanilang lokasyon talaga na ayon doon sa order ni General Noriel ay nagpapahinga sila ay nakiusap si Andres Bonifacio doon kina Macapagal na buksan na yung sulat. Total malapit na naman sila doon sa kanilang pupuntahan, sa kanilang destinasyon. At yun nga dahil dating supremo ng Katipunan, kaya binuksan niya. At hindi rin naman niya alam na ang order ay papatayin na rin si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid. At yun, yung ayon doon sa kwento, unang pinatay si Procopio, yung binaril, at sumunod si Andres Bonifacio ay tumakbo at nagtago doon sa kagubatan at later ay nasukol din siya at saka siya binaril. Ayan, at saka dahil sa paggalang nga sa kanya bilang dating pangulo ay nagukay sila kahit wala silang dalang pala at yung gamit ang kanilang mga bayoneta, ayan, nilibing nila yung kanilang pinatay. At noong 1950s at 1960s ay lumutang din ang naratibo ng isa pang version ng pagpatay kay Andres Bonifacio at sa kanyang kapatid. Hindi rin naman masyadong nalalayo yung istorya, yung pagkakasunod-sunod, maliban doon sa kung paano aktual na pinatay yung mga biktima. Ayon kay Guillermo Masangkay, no, yung kanyang kwento na ito ay nailathala sa Manila Times, ano, na kung saan sinasabi na ang pagkakapatay doon sa magkapatid ay hindi baril, hindi punglo, kundi sila ay inatake ng matatalim na mga sandata. Ang unang pinatay nga ayon si Procopio Bonifacio dahil siya ay medyo bata-bata pa at mas malakas pa kaya siya yung inaantabayanan. Yan, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pag-itak. Si Andres Bonifacio ay tumakbo doon sa loob ng kagubatan pero nasubukol pa rin siya at nang siya na ay nasukol, siya initak doon sa likod ng kanyang ulo. Yan, at itong mga marka na ito ng pinsala sa kanilang mga bungo ay nakita nung na-recover ang kanilang mga buto at isinailalim doon sa pag-aaral, sa pag-analisa at nakita nga na ito ay may mga pinsala na gawa ng mga matatalim na sandata.